No, so ngayon 'no, ang pag-usapan natin tungkol sa mga kasamaan talaga ng tao ngayon 'no, dito lang sa atin sa Pilipinas especially 'no. Dito kasi sa atin 'no, wala talagang tigil ang kasamaan 'no. Kahit pa na mula pa noon sa simula, ang utos ng Panginoon or maraming mga babala ang Panginoon na ang mga taong gumagawa at magpapatuloy sa mga kasamaan na ito ay nararapat sa kaparusahan, ang kaparusahan ng kamatayan. Hindi kamatayan ng katawan kasi normal lang ito at may kamatayan ito, kundi kamatayan ng ating kaluluwa doon sa impyerno. Iyan ang sinasabi dito sa kasulatan. Ngunit para bang ang mga tao no ay kumbaga hindi na sila nakaramdam ng takot sa mga ganitong mga parusa na inihanda ng Panginoon para sa mga tao na patuloy na gumagawa ng kasamaan at hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Noong unang panahon, ang mga tao nakarinig na salita ng Panginoon ay madali lamang silang nahihikayat na maglingkod at babalik sa Panginoon. Pero ngayon, ang mga tao ngayon, especially dahil nga sa patuloy na kasamaan na nakikita natin dito sa mundong ito, no, ng mga temptation or ano pa man na makadistract sa pagnanasa or magpapabuhay sa pagnanasa ng bawat laman ng isang tao. Ang Panginoon ay walang tigil sa paggawa at patuloy siya nagpapadala ng mga tao, no? Para tawagin ang bawat tao at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang mga tao baliwala lamang ito at minsan nga ginagawa nilang katatawanan. May mga preacher, no? May mga ngaral, no? Nangaral sa salita ng Panginoon. Ngunit anong ginagawa ng bawat tao? Kung anong ginagawa ng mga tao noong unang panahon sa panahon ni Moises, na every time na mangaral na may mga taong gumagawa ng kahalayan na pasayaw-sayaw, parang iniinsulto nila yung mga taong nangaral na pinapadala ng Panginoon, na ito sana ay invitasyon para sa bawat tao na makikinig upang ang tao makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tao dahil nga sa kasamaan, hindi nila tinatanggap ito. At sinasayaw-sayawan pa sila na para bang iniinsulto nila bawat tao na pinadala ng Panginoon dyan sa mga streets, sa mga daan. No? Dito sa kasulatan sa Roma chapter 1 verse 28, sinabi dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinahayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. No? So dahil nga sa walang tigil na kasamaan, ang mga tao, hinayaan na lang ng Diyos dahil nga sa walang tigil na kasamaan. No, dahil nga hanggang yun, magpadala kung tuturuan mo sila, kung sasabihan mo sila na ganito, sasabihan ka, huwag mo kaming husgahan. Hindi yan paghuhusga, kundi iyan ay isang rectification sa pagkakamali ng isang tao. Dito sa kasulatan din sa verse 26, no, sa same chapter ng Roma, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa makahalay na pagnanasa. No? Ayaw nang makikipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makikipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang mga kapwa lalaki sila nahuhumaling, kapwa lalaki nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. No? So alam naman natin na ito ay ginagawa na ng mga tao ngayong panahon na ito, walang tigil. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero hindi lamang yan. Hindi lamang yan ang ginagawa kasuklam-suklam ng bawat tao dito sa mundong ito. Mayroon din dito sa verse 29 sinabi, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip o kasakiman. Marami kasi sa atin ngayon nagiging sakim sa kayamanan, sa pag-aagaw ng lupa o ano pa man. Nagiging sakim tayo sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Mga bagay na pagdating ng araw hindi natin madadala sa ating kamatayan. Na sana na tayong mga tao ay dapat magunawaan, magkaintindihan, magmahalan. Dagdag pa sinabi dito sa kasulatan. Maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Sila ay nagiging mahilig sa chismis. So, itong lahat na sinasabi dito,
Ito talaga ang mga ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya ang mga tao ngayon, masinusunod nila kung ano ang takbo ng isip nila kahit ito ay mali. Kaya nga ang kasamaan lalong umiinit at kumakalat sa buong mundo. Ang bunga nito, dahil sa kasamaan ng tao, mga kalamidad, parusa ng Panginoon para sa atin upang tayo ay matuwid. Ngunit ang mga tao, instead na matuwid, patuloy pa rin na lumalapit sa mga rebulto instead na doon sa ating Panginoon. Dagdag dito sa verse 30, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suhail sa magulang. So klaro, no? Mga suhail sa magulang din, mga kabataan ngayon. Sila ay naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang gumagawa nito. So alam ng bawat tao na ang gumagawa nito, parusang kamatayan. Sa impyerno yan, lake of fire, na parusa ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng mga ganitong gawain na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ito mga gawain na kasi ito, gawain ito o utos ito ni Satanas. Ito yung kalooban ng demonyo. Ito yung kalooban ni Satanas. At ayaw ito ng Panginoon. Dahil nga ginagawa ng mga tao ito, nangangahulugan na ang tao hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, kundi sumusunod ang bawat tao sa kalooban ng kanilang Diyos, si Satanas, every time na ginagawa ito ng mga tao. No? Sinasabi dito, dagdag pa sa gayon pa man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. So alam naman natin na every time na may mga tao rin na gumagawa niyan, instead na itutuwid nila, sinang-ayunan pa nila na gumawa rin niyang ganyan. Kaya nga, ang kasamaan ay hindi matitigil at walang tigil-tigil. Patuloy na kumakalat. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi baka pagdating ng oras, masusurpresa tayo. Kasi nga ang bunga ng ganitong mga klaseng pagkakamali o ganitong klaseng gawain, kamatayan ayon mismo dito sa sinabi sa Biblia. So mag-ingat po tayo sa ating mga gawa. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.